Hi guys! So for today's video, tayo po ay magpe-prepare ng pagkain ng aking mga alagang cutings. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan muna natin linisin ang kanilang kainan para malinis at walang bakterya. Napakadelikado pa naman ang panahon ngayon. Alam nyo ba, dahil kahit nasa loob ka ng bahay, pwede rin silang magkasakit. Kaya kailangan talaga yung mga kinakainan nila at yung mga iniinuman nila, kailangan malinis talaga. Syempre, dapat ang turing natin sa kanila yung parang kagaya na rin natin na normal na tao. Kaya kung paano ko alagaan yung mga anak ko, kung paano ko sila pinapakain, ganun din yung pagpapakain ko sa mga alaga ko. Kailangan talaga ang pinaka number one, kailangan laging malinis ang kinakainan nila. Kailangan talaga todo protection tayo sa kanila. Bali ang ihahanda ko sa kanila ngayon, yung pinakuloong kalabasa at chicken breast. Minsan kasi pag nakakaluwag-luwag tayo, kailangan naman mapakain natin sila ng mga fresh na pagkain at masustansya. Kita mo nga to mga alaga ko, waiting na sila at nagugutom na sila. Amoy na nila yung niluluto ng mami nila. So ito na siya, luto na siya, hintayin lang natin siyang lumamig at mamaya ay hihimay-himay na natin yan. Bukod dito sa chicken at kalabasa, ano pa kaya yung mga pwede kong mapakain sa kanila na healthy? Pa-comment naman po at pa-help naman po sa mga fur parents na kagaya ko. Pa-suggest naman po kung ano pa yung mga pwede kong mapakain sa kanila na masustansya para lagi silang healthy. Huwag po kayong mag-alala ha, malinis po yung kamay ko, naghugas naman po ako dyan bago ko himayin yung pagkain nila. So after natin himayin yung chicken nila, maglalagay na tayo ng kalabasa. So imimix lang natin yan tapos hahaluan natin ng konting cat food. I'm sure magugustuhan to ng mga alaga ko dahil hindi naman sila choosy sa pagkain. So ayan, ready na ang pagkain nila. Hating magkakapatid at hating magjowa yung ginawa ko para walang gulangan, di ba? O ayan ha, kitang-kita naman na nagustuhan ng mga alaga ko yung pagkain na inihanda ko para sa kanila. So after naman natin magpakain dito sa baba, aakyat tayo sa taas at magdi-deliver tayo ng pagkain sa ating pasyente na si aking Blacky Boy. Nilalayo ko muna siya sa mga kapatid niya at sa mga magulang niya, gawa nga ng parang hindi siya nakikilala dahil nga sa kanyang cone. Bali kasi mga 3 to 4 days ko pa pwedeng tanggalin yung cone niya, yung talagang tuyong-tuyo na yung tahi niya dun sa balls niya. Umakyat lang ako sandali para mag-deliver ng pagkain sa taas pero ayan, ubos na. So ayun lang, salamat!